Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price freeze sa ilang lalawigan dahil sa sunod-sunod na bagyo. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Naabutan naming bumibili ng gulay si Imelda sa Dagonoy Public Market. Gagawa raw siya ng malunggay soup para sa anak niyang bagong panganak. Kaya kahit bahagyang tumaas ang presyo ng gulay, hindi muna siya magtitipid sa panahog. Hindi pwedeng tipirin kasi hindi pwedeng kulang yung sangkap eh. Pare-parehas lang. Tatas, bababa, kaya pare-parehas lang. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price freeze sa ilang mga produktong agrikultura kung patuloy na tumaas ang presyo nito kasunod ng pagtama ng kalamidad. Talagang pwede natin gawin is i-monitor po natin yung prices, no? And of course, kung talagang kailangan natin mag-price freeze dahil nga po meron tayong calamity. Ayon sa ilang mga retailers, tumaas ang presyo ng mga gulay dahil sa nagdaang mga bagyo. Kagaya na lang itong repolyo na mula 100 pesos, ngayon ay 120 pesos na dahil yan sa delay ng pagdating ng mga supply. Tiniyak naman ng DA na walang nakasarang daan kaya magiging tuloy-tuloy na ang pagpasok ng supply ng mga gulay. Ilan pa sa mga tumaas ang presyo ay ang carrots na abot sa 300 piso kada kilo at kamatis sa 160 pesos per kilo. Ito kasi ang mga gulay na madaling masira tuwing may bagyo o dahil sa matagal na biyahe. Kung sa Dagonoy Public Market nananatiling mataas ang presyo ng gulay, nagsisimula ng bumaba ang presyo ng ilang mga paninda sa Paco Market. Kahapon tumaas pero ngayon okay na ulit siya. Kasi kahapon po talagang nag-flash flood. Bale walang mga truck na lumusot from Baguio hanggang dito sa Manila. Bukod sa bagyo, isa rin sa nakakaapekto sa pagtaas ang presyo ay ang demand ng mga pansahog sa handaan lalo na ngayong bare months. Samantala, sinabi ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na posibleng madagdagan ng pondo ng ahensya para sa susunod na taon. I think meron po kaming paparating pa nga because ang budget natin for flood control ay merong ibibigay for DA additional because doon po I think nasa 40 billion ata na additional for DA. So we welcome that as a boost also for the department to continue on with our project. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.